guys! Again, welcome back dito sa aking YouTube channel. Is Yana. Sana huwag kayong magsawa. Ay ako din ginagawa ito para mabigyan kayo ng babala. Bago nyo i-download or subukan nga na umutang sa iba't ibang mga bagong loan app na nagsisilabasan sa Google Play Store at sa App Store. Grabe. Dati kasi mga beshies, ang mga loan app ay halos nasa Google Play Store. Pero ngayon, pinasok na rin nila talaga yung sa App Store at napakarami na rin ngayon yung mga iba't ibang loan app nga na lumalabas at halos so weekly po, may mga bagong loan app na lumalabas. Minsan, nagpapalit lang sila ng pangalan. Kaya nga po, binabantayan din natin yung mga bago na loan app at ginagawan ko agad ng aking honest review para bago nyo masubukan, ay alam nyo kung ano nga ba yung possible na may experience nyo. Kaya ang pag-uusapan nga natin ay itong Wallet Cash Loan App Pilipinas. At sa video nga na ito ay i-check natin yung interest, yung mga processing fees, yung loan terms na ino-offer ng loan app na ito at kung magkano nga ba yung pwede nating mautang kapag first time nyo nga na manghiram. Kapag i-download nga natin yung loan app na ito at i-open a receipt within 3 minutes, the loan success rate is 100% daw. Totoo kaya? And ito, pwede nga daw tayong makahiram hanggang 100,000 pesos. At merong 180 days na loan terms. At sana bago nyo i-download talaga ito ay mapanood nyo yung buong video natin. Kapag na-click mo yung apply now, kailangan nating maglagay ng ating valid mobile number kasi nga dito nila isi-send yung one-time password na kailangan yung ma-input din para maituloy yung pag-apply nga natin dito. Yung 100,000 pesos, naging 3,000 pesos lang pala. Diba yung pambungad nila na pwedeng makahiram ng 100,000 pesos, sabay hindi pala totoo. Kasi habang tinutuloy ko yung aking loan application, eto na nga yung lumabas na hanggang 3,000 nga daw yung pwede kong mahiram. At merong 180 days na loan terms. Loan amount nga 3,000 and 0.05% per day interest at 7 days nga yung loan terms. Certification pass rate ay 97.6%. Kaya malaki daw yung chance na maprubahan ng ating loan application. Dito nga kailangan nating masagutan yung authentication, personal information, job information, contact info at yung bank card info. At agad-agad, kailangan nyo na namang mag-upload ng inyong valid government ID at may facial recognition naman. At ang ID nga daw na pwede nating gamitin sa pag-apply nga ay yung UMI driver's license, passport, TIN, SSS, yung voter's ID, yung health card, yung national ID at meron pang other option, yung postal ID at yung PRC at pag-ibig ID. Please follow the example to take a photo of a face correctly. And then, kailangan yung masagutan yung gender, yung education, marital status, number of children, at yung loan purpose. And then, agad-agad, dito na nga tayo sa contact information. 5 po yung hinahanap nila dito. Next nga, ay kung saan nyo ba gustong matanggap yung loan proceeds. At pwede nga ulit sa e-wallets or via bank. E-wallets na naman tayo. Pwede nga daw via GCash, PayMaya, GrabPay, OmniPay at Coins. GCash naman yung pinili ko. A few moments later. At eto na, pagkatapos ko ulit nasagutan lahat-lahat ng mga infos na hinahanap ng Wallet Cash, approve na nga daw yung ating loan application. At ang unang-una na inaprubahan nila ay 2,000 pesos. Diba? Ang pambungad nila ay 100,000 pesos. And nung nasa kalagitnaan ako ng aking loan application, naging 3,000 lang daw yung pwede kong mahiram. Kaya lang, dito sa pinakadulo ay 2,000 lang pala yung pwede kong mautang. Diba? So, medyo nakakaloka lang. Napababa ng pababa yung amount na pwedeng mahiram. Kapag first time na umutang, 2,000 pesos lang yung inaprubahan nila. May loan terms na 7 days na naman. At dahil nag-apply ako ngayong March 18, ang binigay lang nila na loan terms ay 6 to 7 days. Kasi kung makikita nyo dyan, March 24 agad-agad yung payment due date ko daw. Diba? Ang nakakaloka pa dito, sinama nila ngayong pag-apply ko yung bilang like March 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kaya naging 7 days. Pero talaga, kung isipin natin, 6 days lang yung loan terms na ino-offer ng loan app na ito. Ito na nga yung breakdown daw. Yung amount na matatanggap ko ay 1,240 at ang kailangan kong bayaran within 6 to 7 days nga ay 2,000 pesos. Ibang naprubahan 2,000,
Kaya lang ang matatanggap ay 1,240 dahil nga po sa processing fees na 633, total interest fee na 13 pesos at risk control service fee na 114 sa March 24 yung due date. Kaya isang pautangan na naman, isang bagong loan app na naman na hindi siya maganda. At sana po may nakuha kayo na idea na itong wallet cash pala ay mataas itong mga interest at processing fees niya. Isang loan app na naman na hindi siya maganda i-recommend. Kasi nga po mataas yung processing fees at itong service fee ay napakataas talaga na instead na makatulong sa atin ay mas lalo pa nga po nila tayong ilulubog sa utang. Sana i-share nyo yung video natin na ito sa mga kakilala nyo na umuutang din sa iba't ibang mga loan app para diba magkaroon sila ng idea bago nila subukan at diba makatulong pa tayo sa kanila at iwasan nga yung maraming mga kapwa nating Pinoy or kababayan natin na nalulubog sa utang dahil nga sa iba't ibang scheme ng mga iba't ibang loan app nga na nagsisilabasan sa Google Play Store, Shop Store. So, yun lang mga beshies. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana like nyo din yung ating video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next video. Bye-bye!